Hello Libra, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano mga messages and energy surrounding Libra. First card po ninyo, we have the Ace of Swords. So, Ace of Swords is triumphant energy. Okay? Tagumpay ito. Kaya meron kayong bagay na pagtatagumpayan dito. At meron kayong sisimulang bago since this is a ace. So, this is number one. This is new beginning. So, kung ano man itong kunyari, pwedeng problema, no? Na mapagtatagumpayan ninyo, you will be able to save or to solve that problem. Ngayon, ito din yung magbubukas ng bagong pinto para sa iyo para makapagsimula ka ng bagong chapter sa buhay mo. Okay? So, this is exciting kasi kumbaga you are going to rise above your situation. You are going to rise like phoenix rising from the ashes. Kasi pwedeng mahirap talaga na sitwasyon ang pinagdaanan ninyo rito, pero ngayon mapagtatagumpayan mo yan. Magkakaroon ka ng clarity of mind, magkakaroon ka ng clear direction of where you're heading, kung papaano mo haharapin ang sitwasyon na to, and things are going to get better. No? So that's really good. We have Four of Wands. See, Four of Wands, this is um this is a celebratory energy. Okay? So, meron ditong isa-celebrate kayo. Meron kayo ritong okasyon that you are going to celebrate. Pwedeng ano yan eh. Pwedeng merong reunion, family reunion. Pwedeng, kunyari, magsa-celebrate kayo ng anniversary ng parents nyo. Pwedeng ganun. Or maaaring kayo mismo, yung kasal ninyo, yung ganyan, no? Yun ang isa-celebrate ninyo. Pwedeng merong may birthday, pwedeng merong ikakasal, pwedeng um, merong uuwi galing abroad, 'di ba? And you are going to come together, no? Magano kayo, magse-celebrate kayo for that reuniting, 'di ba, ng inyong pamilya. Pwedeng ganoon. O pwede rin na meron kayong mga financial blessings na natanggap. Kaya yun din ang isa-celebrate ninyo. So, yun, it's time to have fun, Libra. Okay? Have fun. So, we have the High Priestess. Ayan. So, this is also a very important reminder, no, para sa ating lahat na lagi tayong makinig, lagi tayong sumunod at pagtiwalaan natin kung ano yung gabay ng intuition na binibigay na pinapadala sa atin ng divine. Kasi yung intuition natin, ano yan eh, ito yung sinasabi nating konsensya, makinig ka sa iyong konsensya. That is your intuition. Na divine guidance yan. The messages that comes through your intuition is ano yan, gabay ng divine universe sa atin. Kaya yun ang mas dapat natin pagtiwalaan, yun ang mas dapat nating pakinggan at sundin rather than makinig tayo sa mga marites or makinig tayo sa mga marisol, 'di ba? Mas magtiwala tayo sa binubulong ng intuition natin kasi galing 'yan, no, sa universe. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership. So, by the way, pahabulan dito with the High Priestess. Meron akong na-pick up dito na maybe meron kayong decision na kailangan gawin. You are facing a decision making sa ngayon. Kaya maging discerning ka. No? Maging discerning ka. Pakinggan mo talaga yung bulong ng ng intuition mo kasi um, yan ang magiging gabay mo to make a fair and sound decision. No? Magkakaroon ka ng enlightenment, di ba? Ng clarity of thought, kaya gamitin mo yan to your advantage. So, we have communication is key. Ayan. Paalala din ito sa inyo na sa lahat ng anumang klaseng
anumang klaseng transactions, negotiations, pakikipag-usap, no? Yung success nito naka-ano yan, nakabase yan sa communication skills natin. Kung marunong kang mag-communicate ng alam mo, ng naiisip mo or nararamdaman mo, mas magiging maganda ang magiging outcome ng iyong pakikipag-usap. 'Di ba? Ng mas magiging maganda yung relationship. Kasi nai-express mo kung ano yung gusto mong sabihin, ano ang nararamdaman mo. Kaya communication is key to any kind of pagtatagumpay, no, sa isang relasyon or pakikipag-usap or pakikipag-negotiate or transactions. So, yun, sana, 'di ba, mas ano talaga ninyo, mas ma-express ninyo kung ano yung totoo ninyong saloobin or kung ano yung iniisip ninyo. So we have, it's time to take action. Panahon na para aksyonan ang mga bagay-bagay. Let's say, merong opportunity na dumating, 'di ba? So, wag nang magpatumpik-tumpik pa. Do not procrastinate anymore. Do not wait for another day, 'di ba? Action na agad. Maaari na this is ano, yung parang um, merong ano to eh, parang merong due date, parang gano'n 'no, yung napi-pick up ko dito. Kaya hindi na 'to puwedeng ipagpaliban pa ng matagal, na next week na, sa isang buwan na, yung gano'n. 'Wag na, kasi it might slip away from you, 'di ba? So, ngayon when there is an opportunity na alam mong nandiya-diyan na, aksiyunan mo na agad. Tignan mo na agad, i-consider mo na agad, 'di ba? So, what else? We have a time for healing kasi maaari na isa din ito sa nagiging sagabal or nagiging obstacle para move on ka na or makapag-move forward ka na sa buhay. Alright? Kasi po pwede no, na hanggang ngayon, maaaring apektado ka pa rin or naiimpluwensyahan ka pa rin ng mga nangyari sa buhay mo in the past. Kaya kasi maaring hindi ka pa nakakapag-move on from that, hindi mo pa nakukuha yun, hindi mo pa na-experience yung forgiveness, 'di ba? Yung pagpapatawad mo sa taong nakapanakit ng inyong damdamin or yung sarili mo hindi mo pa napapatawad. So ngayon maybe now is the time that you need to look into it, no? And isipin mo na yung pag-heal ng sarili mo. Okay? Para na tuluyan ka ng makapagsimula ng bagong buhay, tuluyan ka ng makapagsimula ng bagong chapter, no, sa buhay mo. Okay? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.